Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, 240 mga bata na undernourished sa Ilocos Norte na bigyan ng gamot at bitamina para sa loob ng 70 araw. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Kaypayan ti agas ken bitamina dagiti 240 undernourished ngo bing iti Vintar Ilocos Norte. Dedikat 20 inisyatibo ti lokal gobyerno itinasa o nga ili ken indawluan ni Mayor Richard Digala ti panagibunong kadagiti agas ken bitamina. Segon ti Office of the Vintar Mayor, madan ti siya mapulong aldaw a supply digiti beneficiaryo nga undernourished ngo bing tapno may payanda ti gundaway a sumayat pay ti salon at dagituya. Kuna ti Mayor, asuportaran na tinasa o a programa tapno malabanan ti ngumatngato a bilang ti malnutrisyon. May palagip ngayon pakamo ni Provincial Nutrition Action Officer Elma Irapta. May tantandodo ti Kitchen Garden no sedino nga dati maipaaya bukbukela dagiti nateng may mula iti sular ti pagdaingan nga isu ti pagapitan ti may pagkan kadagiti agtutubo ken iti recipe book pagsurutan dagiti naganak iti panangluto ti taraon para kadagiti ubing. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Ikawalong Kalgao o Summer Festival, masayang ipinagdiwang sa Bawang La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Napnuan ragrag sa akin kay papanahan ti panakarambak ti Kalgao na Summer Festival itiili ti Bawang La Union iti Sabado Abril 27 nang rugi ti aldaw ti selebrasyon babaen ti Oplan Blue Revolution wenno ti nagigida na coastal ken river cleanup ken sumbasura. Iti malam indawluan da Mayor Martin de Guzman ken Vice Mayor Henry Bacornay ti wet and full parade manipod iti Plaza ti Ili agingga iti aplaya kabayatan iti panagbibinasa dagiti nakipaset babaen iti water gun. Impasigurado ni Mayor Martin at inaaramat adanom ket nagapuy iti karayan ken baybay ken saan na manipod kadagiti bubon wenno danom may supply kadagiti pagtaengan. Indawluan dagiti Kalgao dancers ti panagsasala bayat at tinagragsak dagiti agtutubo ken ububing ti foam party iti igid ti baybay. Karaman met kadagiti nagpabuya ket dagiti sumangmono a lokal banda ken DJ. Nagserbi ti selebrasyon ti Kalgao Festival kas panagyaman ken kararag dagiti umili ti bawang para iti nasapsapa nga isasang petitudo ken dawat nga awan kumati agpigad gapo iti nakaro ang mapaspasaran a pudot. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, Rice Warehouse Facility na nagkakahalaga ng 5 milyong piso ipinagkaloob ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8 sa mga magsasaka ng Dolores, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ipinaagihan ng Regional Agricultural Engineering Division inanguna kapag turnover hinisang warehouse facility nga dahi Contol Irrigator Service Association ha barangay Gapaang Dolores Eastern Samar. Ana sabi nga bodega warehouse in may ada sukol og agon nga 240 square meters. Din ining gimpondohan hay larom hito no rice program hatun tuig 2023 nga naabot sobra 5.3 million pesos ang total nga balor hini. May storage capacity maabot 9,000 ka sako humay or bugas. Ini nga pasilidad din makakabenepisyo por lo menos 400 nga mga miyembro na sabing asosasyon. Tikang haunom nga mga barangay Hanbungto, Barangay Bonavista, Hikontol, Gapang, Hinulaso, Magumbongan, Kabaguan. Presente gihapon ang nasabing turnover ceremony ang mga representante tikang Rice Program ni Eastern Samar, Provincial Agriculture Office ng Philippine Army.
Tikang Didiha Syudadhan Borongan, Tian Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dayan mula dyan sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, Barangay Tabunok sa Bato, Leyte, isinailalim sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards Regional Assessment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Ang Barangay Tabunok, lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte, sa ikaduhang higayon gipaubos sa Regional Lupong Tagapamayapa Incentive Award kon LTIA on-site validation kagahapong adlaw Abril 29, 2024. Gipaunahan sa Department of the Interior ang local government kon DILG Regional Office 8 ang validation o assessment di nagtumong sa ipag-evaluate sa eligibility sa Barangay Tabunok isip regional winner o nominee sa National LTIA Award. Ang LTIA Regional Assessment Committee Validation Team gipaunahan ni Assistant Division Chief Adrian Tomas Colasito, LGOO4 April Jo Castillo, LGOO4 Ivy Dionosa, Assistant Regional Prosecutor Attorney Renalyn Jason Villegas, Regional Chapter Vice President Liga ng mga Barangay Honorable Raymond Balagapo. Naumol ubos sa Section 406B sa Local Government Code of 1991, ang LTIA nagtumong sa pag-ila sa lupong tagapamayapa alang sa ilang talagsaong kontribusyon sa katarungang pambarangay nga sistema. Malaumon ang MLGO sa Bato, Leyte nga si Engineer Benjamin Gabriel Dadula Jr. og lupong tagapamayapa sa Barangay Tabunok nga sa pagpanguna ni punong Barangay Mariza Hertos nga makakuha sila og taas nga rating sa gipahigayon nga assessment. Kahinumduman nga ang Barangay Tabunok nakakuha na og pasilungog sa nakalabay nga tuig ginahimo kining provincial winner og best in documentation para sa LTIA niadtong nakalabay nga tuig para sa 4th hangtod sa 6th class municipality. Balita gikan sa probinsya sa Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic, mula dyan sa Sogod. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Seguridad para sa selebrasyon ng Labor Day sa Northern Mindanao, hinigpitan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Hugtan sa Police Regional Office 10 or Pro 10 ang seguridad sa Northern Mindanao atol sa selebrasyon sa Labor Day karong Mayo 1 ni kasamtangang tuig aron masiguro nga luwas ug malinawon ang selebrasyon. Sumala pa ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director sa Pro 10, nga naa sa 2,871 ka mga pulis ang ipakatag sa tibuok Northern Mindanao atol sa selebrasyon karong Mayo 1 aron na makahatag og seguridad sa mga vital installation o aron sa makapangandam sa posibleng rally o mga demonstrasyon. Gidugang nilayog ng maong deployment sa mga kapulisan aron sa pagsiguro nga hapsay o malinawon ang selebrasyon sa Labor Day. Samtang giklaro ni Layog nga si kinsa man ang gusto mo pasibaw sa ilahang mga sentimento sa malinawon nga pamaagi, respetuhon kini sa kapulisan. Og ihang gimanduan ang atong kapulisan nga istriktong sundon ang rule of law o ipatuman gayud ang maximum tolerance kung ugaling adunay kagubot nga mahitabo. Samtang mihatag siya og kasiguruhan ngadto sa katawhan nga ilang himuon ang nilang buhaton kung adunay mga kagubot nga mahitabo ug ihang giawhag ang publiko sa pagtaho gilayon ngadto sa kapulisan kung adunay makita nga mga karudahag lihok. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Samot-saring mga aktibidad handog ng Department of Labor and Employment Region 9 sa selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa ngayong Miyerkules. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ofrece mucho mga aktibidad al Department of Labor and Employment o DOLA Region 9 para ng selebrasyon del Día de Mga Obreros mañana, Mayo 1, 2024. Alcanza más de 4,000 mga trabaho que ofrece para na mga interesang aplikante estaban ng 45 employers que participan na job fair na siyudad de Zamboanga.
puwera na job fair kay highlight naman sa Salvacion ay tiene también one-stop shop services kay participa el diferente ahensya del gobyerno. Ay conducir también mañana el tupad payout para na kwantos mga beneficiaryo na syudad, medical mission, skills demonstration y otros pa. El tema del 122 celebration este año amo el sa bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino kabalikat at kasama sa pag-asenso. Desde aquí na syudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Solo parents sa Iligan City nakiisa sa National Solo Parents Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nagtapok ang solo parents o barangay local government units o BLGU sa Dakbayan sa Iligan City. Aron paghandom sa National Solo Parents Day, karong bago lang na nilabay na adlaw sa Public Plaza sulod sa Dakbayan. Kini nakaangkla sa Republic Act 111861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ang matag barangay nanganda og presentasyon nga malipayong gitan-aw sa solo parents ug ilang mga anak. Pipila sa mga misaya o mga solo parents usab. Sa inisyatiba sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, nagpahigayon usab sila og parafol alang sa mga inahan ug amahan nga nag-inusarang nag-atiman sa ilang mga anak. Kini nga programa gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office sa Iligan, diing ilang gi-facilitate ang mga presentasyon ug awards alang sa solo parents. Kauban sa maong selebrasyon ang aplikasyon alang sa payout sa mga rehistradong single moms ug tatay sa Dakbayan. Usa kini sa mga nag-unang programang gipagisugan sa atong presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga gisuportahan sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ubos sa pagpangulo sa ilang maayong mayor nga si Mayor Frederick W. Siao. Gusto usab niya nga mahatagang suporta ang sektor sa solo parents diri sa Dakbayan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.